Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel o Alejandre at ito po ang aking daily devotion ngayong June 20. And for today, ating pag-uusapan kung sino ang kamukha mo. This relates to the topic of the likeness of God. Ngayon, bakit natin ito pag-uusapan? Pag-uusapan natin ito dahil karamihan sa atin, kasama na ako, ay may mga insecurities pagdating sa ating appearance. May mga taong ayaw sa buhok nila, sa tangkad nila, sa ilong nila, sa labi nila. No matter what part of your face, of your body, you're insecure about, it's valid. But, we have to understand na tayo'y ginawa sa wangis ng Panginoon. Bakit ko nasabi ito? Dahil sinabi ito sa Biblia. Sa Genesis chapter 1 verse 26, Then God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Sa Tagalog, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. So, napakabuti ng Panginoon, no? Kasi tayo, we have been created with the likeness of God. Kumbaga, yung imahe ng Panginoon, yung ginamit sa pag-create sa atin. That is a great honor. Isipin mo, Diyos yung naging basihan sa kung ano ka ngayon. Yung itsura mo, that is comparable or derived from God themselves. Talagang bakit tayo mangangamba sa appearance natin? Kung yung appearance natin ay binigay sa atin ng Panginoon at binigay ito with the intent of being alike towards their image. Glory to God. So, para sa mga taong insecure, sa atin, we should be proud because we have been made in the image of God. Because humans are God's creative rulers. Ginawa tayo ng Panginoon upang mamuno. Ginawa tayo ng Panginoon upang magpalaganap. Ginawa tayo ng Panginoon upang magpabuti ng kanyang mga ginawa rin. We are developers. Yung binigay niya sa atin, the fish, we improved upon it. We cooked it, added seasoning, made it delicious. And that glorifies God. Kasi yung ginawa natin, gamit yung blessings niya, yung isda, yung seasonings, yung pananim, yung katalinuhan needed to make a specific dish is all because of Him. And because of Him, that happened. That simple dish, a fish dish, happened because of God. Talagang nakaka-amaze dahil minsan nakakaligtaan nating isipin na lahat ng mga ginagawa natin, lahat ng pinapagbuti natin ay dahil sa Panginoon. Kapag ikaw ay nagdo-drawing, lahat ng gamit mong instrumento, materyales, ay galing sa Panginoon. At ito'y ginamitan ng human touch, for we are made to develop. Therefore, we develop the blessings of God. And because of that, we glorify Him. And we even multiply. Hindi naman ginawa ng Diyos yung mga tao na marami agad. Hindi yung pagkagawa niya sa human ay 8 billion na agad. Ginawa niya ang human para yung human na ang mag-multiply. That is another intent of God that most of us fail to see. And it's very, very interesting and amusing dahil yun yung kapangyarihan ng ating Panginoon. So, be a creative ruler of everything you have. Dahil yun ang purpose natin. Ginawa tayo ng Panginoon para doon. To develop, to have dominion over His other creations, and to be a multiplier of everything. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig.
Pagpalain po tayong lahat. Let us all give glory to God. And a final note, para sa mga taong makakita nito. If you ever feel insecure, just know that what you're feeling is valid. But you need to remember that you have been blessed by God. You are a beautiful creature. You have been made in the image of our one and only true God. That is something to be proud of. Yun lamang po ang aking final note. God bless us all.